expect that He will manifest Himself. Amen. So, salamat sa Diyos. This is our third night. And our first topic is about wanting the one thing, the intimate relationship with the Lord. Amen. For this 2025, seek first. Unahin natin ang ating Panginoon. Then the second night, counterflow. No, bagamat in our real life, sa kalsada, no, bawal yon. Pero in our spiritual life, against the flow of this world, mag-counterflow tayo. Hindi tayo sasabay. Sapagkat sabi ng Bible, sabi ng salita ng Diyos, do not conform to the path. Amen? Hindi tayo magko-conform. Hindi tayo magiging katulad ng pattern ng world na to. But we will be transformed by renewing of our mind. So, nasa pag-counterflow tayo. Hindi tayo sasabay sa agos ng daloy ng mundong ito. And tonight, about seek first pa rin ang ating tema, a life centered on God. In Matthew chapter 6, verse 33. Itong topic na to ay ibibigay sa atin ng, siyempre, nag-iisa sa aking puso. Ano bang, na, Sige, palakpakan po natin si Lord sa buhay ng aking asawa, si Ain Galia Balbanalita Manalili. Yan. The stage is yours. Ang prayer ko this 2025, maging sweeter version of Mark Manalili. Ayun na po. Magandang gabi po sa lahat. Amen. So, today is the third night. No? Medyo nakakapanibago kasi nag-start tayo ng Sunday. So, Tuesday pa lang pero third night. So, parang supposedly Wednesday, di ba? Pero ahead tayo ng one day. Amen? So, tayo pong manalangin bago pa tayo magsimula. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Aming Diyos, sa oras na ito, kami po ay minsan pa lumalapit sa inyong harapan at kami po ay nagpapasalamat sa gabi pong ito, Panginoon. At Lord, nais po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong buksan ang aming pong pag-iisip, ang aming pangunawa, lalo na po sa mga espiritual na bagay, Panginoon. Sapagkat, Lord, tanging ikaw lamang, Panginoon, ang makapagbibigay ng pangunawa sa amin sa inyong mga salita. Banal na Espiritu, you are welcome in this place and we depend on you, Lord, and even in the power of your words tonight. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. Palakpakan po natin misa pang ating Diyos. Ayan. At binabati ko rin po syempre yung aking mga spiritual na magulang na nandito ngayon, Pastora Ellie. At syempre ang aking unang teacher sa Sunday School, Pastora Cynthia, Ninang Cynthia. Ayan, all the way from Zambales. Ayan, good evening po. Ayan, magandang gabi po. So, yung ating topic po for tonight is very familiar, no? Familiar na parang ang dating is, may excite pa ba ako about this message? Parang gano'n ang dating eh. No? So our topic is totally or total dependence on God. No? And this, para tong very basic po when it comes to our Christian living. Kahit po yung ating verse for tonight can be found in Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Ang sabi po dito, trust in the Lord with all your heart. Sabay-sabay nga tayo. Trust in the Lord. Kahit nakapikit, kayang-kaya nyo. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Amen! Amen. Alam niyo po ba, itong verse na ito, bata pa lang po ako, ito na yung pinamemorize sa amin ni Pastora Cynthia.
Kaya talagang naka-highlight po yan sa mga Bible namin nung maliliit pa lang kami. Though, yung aming pong pangunawa during that time is mababaw pa lang, no? Pagtiwala, no, parang gusto mo lang pag nagtiwala ka sa Diyos pag may pangangailangan ka, no? O kaya tiwala, tama yung paniniwala mo sa Diyos. Amen. No, pero habang lumalaki po tayo, habang tumatanda tayo sa pananampalataya, ang tanong is, kumbaga, nagagampanan po ba natin na tayo po ay maging total dependent sa ating Panginoon? Amen? Amen? So, very basic po, but if we are going to evaluate or even sum up our 2024 or even the former years, kamusta po ba tayo? Are we able to depend on God totally? No? Sige nga po, kaya ba nating i-rate yung dependence natin sa Diyos base doon sa mga nagdaang araw o nagdaang taon ng ating buhay? Di ba? Parang hirap, di ba? Hindi naman natin talaga kayang i-rate. Kasi pwede mo sabihin 8. Madaling sabihin 8, pero ang totoo, 5 lang. Di ba? Dahil hindi naman talaga naging dependent ka sa Diyos all throughout the year. Amen? Kasi may mga bagay pa rin na decision mo pa rin yung nasunod at hindi yung kalooban ng Panginoon. Amen? At itong 2025 or even pagpasok po ng bagong taon, thank God because nagkakaroon po tayo ng reflection, no? Or realization, no? Nasaang lugar po ba tayo? No? Kamusta yung buong nagdaan natin? If talaga po bang naibigay natin yung ating buong pagtitiwala sa ating Panginoong Yesus. So the overview of this Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, sabi dito, is for us to have a total reliance on God, not partial. Amen? Not partial, but total reliance. No? Or conditional trust, but complete faith in God's character and promises in uncertain situations, and surrendering the doubts, the fears, and letting go of control and self-reliance. No? So I believe po na itong taon na to, what we want is for us to have a total transformation sa ating pong mga buhay. Personally, amen, spiritually, and even in our practical aspect of life. Amen po ba? So it means that we need to focus on our faith and increase po yung dependence natin sa Panginoon, i-improve po yung bawat sa atin so that we can go to the direction of God. Amen po ba? So the question is right now, what it means to depend on God. So I have a question there, what, why, and how. So first is what it means to depend on God. So it says here that depending on God means having faith and confidence in God and trusting that He will care and provide for you. Amen? Another thing is, it also means understanding that you are unable to accomplish anything of significance without God. No? So sabi ko nga lagi kay Kuya Mark, pag kami nagtatalo niyan, sinasabi ko lagi sa kanya, alam mo pa, walang masama umami ng kahinaan nating dalawa. Lagi yun ang sinasabi ko. Kasi kahit ako din, inaamin ko, meron talaga tayong mga tinatawag na kahinaan. No? We're not perfect. Kahit mga lingkod tayo ng Panginoon, nakikitaan pa rin po tayo ng mga pagkakamali. At sabi ko, yun yung never kong i-disagree sa Panginoon. Kasi talagang inaamin ko sa Diyos that hindi ako karapat-dapat, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, is nabibigyan ako ng pagkakataon para paglingkuran siya. No? Parang lagi ko tinitignan yung sarili ko kung paano ako nagsimula. Hindi dahil sa kung ano yung kinatatayuan ko ngayon, kundi kung paano ako nagsimula. At yun ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen? So another thing is, relying on God is giving Him complete control of every aspect of your life. Yan. Sa iyong buhay, your family, your finances, and your everything. Amen? So kaya ba nating ipagkatiwala sa Diyos itong mga bagay na ito? Buhay mo, pamilya mo, pinansyal mo, at ang lahat ng bagay sa buhay mo. Amen? Yung mga plano mo, yung goals mo for this year, everything, no? Nais ng Diyos is dumepende tayo sa Panginoon. Amen? So depending on God can be challenging. Naniniwala ba kayo doon? That depending on God can be challenging, but it can also help you
grow and mature. No? So these are some of the challenges. Okay, so next slide po. So depending on God, no, meron tayong tinatawag na challenges and benefits. And unahin po natin itong challenges na to. First is fear and uncertainty. Ang sabi po dito is trusting the unseen can be difficult. Amen po ba? Yung mga bagay na hindi natin nakikita, madali po bang, alam mo yan, ibigay yung tiwala sa mga ganung bagay. Lalo na sa prayer pa lang, di ba, minsan nagkakaroon na tayo ng takot or even doubts. Amen? Another challenge is yung pride, no? So the struggle of being self-sufficient, no? So sa panahon natin ngayon, actually kahit sa social media makikita natin, 'di ba? Ang tatapang na ng mga tao ngayon. At ang makikita mo, ang tatalino na nila. 'Di ba? Na kung saan parang nakikita mo is hindi na nila kailangan si Lord sa buhay nila. Na parang nakikita mo na dahil sa pagiging karunungan ng tao ngayon is ibang level na, 'di ba? Hindi na nila nagagawang pangunahin ng Panginoon. Hindi na nagagawang i-acknowledge ang Diyos, no? Hindi nila naisip na kung ano man yung karunungan na meron sila ngayon ay yun ay dahil sa Diyos. Amen po ba? So, sabi nga pride sa Proverbs, pride goes before destruction, no? So, hindi natin alam kung anong pwedeng maging resulta ng pagiging yung spirit of pride na meron tayo, no? Pero yan ay paalala sa atin ng Proverbs na hindi tayo magtatagumpay kapag laging meron tayong pride. Amen. So, kailangan let's let go of that pride. Let go of that spirit, no? Amen po ba? And then another thing, ito. So patience can also be part of the challenges. No? So waiting on God's timing. No? Isa po yan sa bagay na lalo na sa mga impatient na tao, o kaya sanay ka sa mga shortcut, no? Sanay ka doon sa mga hindi pinaghihirapan, lalo na siguro yung mga rich kid, di ba? Lahat ng luho nila ibibigay ng magulang, may mga ganun eh. Hindi nila, pero yung iba, may mga dumadaan sa talagang pinaghihirapan nila yung mga bagay, material na bagay na meron sila. No, pero pag nandun ka sa part na yon, no, kailangan, kung meron kang gustong hingilingin sa Panginoon, no, ito ay isang bahagi na kailangan natin pagdaanan. And that is to be patient. Amen? And another thing, part of the challenges, if we depend on God, meron po tayong tinatawag na opposition. Pwede mo ba sabihing opposition? Tignan mo nga yung katabi mo kung siya ay opposition. Amen? So you might face opposition from people or circumstances. Amen? Please allow me to share Sister Karen. Kasi si Sister Karen nga, sabi nga niya, water baptism na sila last Tuesday, last week, no? So kami naman ng mag-asawa ni Mark as their cell leader, masaya kami, no? Kasama sila Van, no? Kasi nga they are willing finally. Kasi right after the encounter, binigyan namin sila ng period na para sila mismo makarealize, hindi namin sila fina-force. Kasi we want God na siya yung kumilo sa kanila eh. Mahipo yung puso nila. Na hindi namin sila minamadali sa mga proseso. Gusto namin nila namnamin yung proseso na para makita nila yung kahalagahan ng pinasok nilang pananampalataya sa Panginoon. Amen? So nung nag-decide sila na mag-water baptize, ang saya talaga namin kuya finally, no? Nagkataon lang na hindi ako nakadalo dahil birthday din ni Ate anong araw na yon. So sabi nga niya naging smooth flow ang lahat, no? Pero nung Sunday nalaman ko na yung magulang pala ni Eman is naging tutol. At yun nga, parang galit na parang hindi nagpaalam, sabing ganon. Pero sabi nila nagpaalam, baka hindi lang naintindihan. So, automatically, naging opposition yung isang magulang, no? Sa side ni Eman. But we understand, no? Kasi talagang yung sa side ni Eman is, hindi pa naman talaga sila, kumbaga, parang mga bago lang din sila eh, di ba? Na parang sinusubukan pa lang din namin sila na maging kabahagi din, no, ng Christ-centered family.
no? So from there, pinag-pray po natin si Karen, no? And ayun nga, tuloy-tuloy lang ang buhay. Amen? So talagang tanggapin natin that will be people who will, kahit magulang mo yan, na lalo na pag unbeliever, no, magiging opposition sila sa atin. Amen? So that's are the challenges, no? So, siyempre kung may challenges, meron ding benefits kapag tayo ay dumepende sa ating Panginoon. Number one is that, of course, we have peace. Amen? So, pag sinabing peace, kung ano man yung anxiety na meron ka, ito ay pinapalitan ng pagtitiwala sa Panginoon. In Philippians 4:6-7, di ba? Favorite verse ni Brother Van. And also, another benefit is the strength, no? So God's power is made perfect in our weaknesses. 2 Corinthians 12:9. Amen? Kapag dumepende tayo sa Panginoon, sabi nga, hindi tayo perfecto, may mga kahinaan tayo, pero in our weaknesses, God's power is made perfect. Amen? Pangatlo is the guidance. Another benefit is guidance, no? It means that we have that clear direction and purpose. Amen? Everybody say clear direction and purpose. Yan, sabi po yan ng Proverbs chapter 16, verse 9. And then, pang-apat po is that we can also have fulfillment. No? Fulfillment. No, sino bang nakaranas ito na yung panatag siya? No, parang sapat na lahat. Amen? Hindi ka na naghahangad pa ng ano pa man. Amen? So, mangyayari lamang ang bagay na yon pag ikaw ay nasa presensya ng Panginoong Yesus. Amen? So, fulfillment is having a deeper relationship with God. And that is in Psalms 37 verse 4-5, delight yourself in the Lord and He will direct, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Naghalo-halo, mix up na yung mga verses ko. And then, pang-lima po, another thing is growth in faith. No? So magkakaroon po tayo ng kalaguan sa pananampalataya. So dapat po hangarin po natin yon that every year, nagkakaroon po tayo ng growth sa ating pananampalataya. And then another thing is the sense of purpose. No? Na marirealize natin that we are God's chosen people. Na meron kang purpose at layunin. Amen po ba? Ayan. Bakit? Kasi di ba kapag na-experience mo yung power ni Lord na ikaw ay nagtiwala sa Kanya, dumepende sa Kanya, no? Na-realize mo na hindi lamang pala yung lahat na nangyayari sa buhay mo ay merong layunin ng Diyos na pwede mong i-share or pwede mong gawing patotoo sa buhay mo kung ano yung ginawa ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, next, let us now proceed, no? And this will be the proof po kung ano po yung mga biblical examples of dependence on God. So, first one is, of course, we have the father of faith, Abraham. Or Abraham. So, Abraham is, sabi dito, trusting God's promise for a child in Genesis chapter 15. No? Si Abraham daw po ay at the age of 100 years old, no, tsaka niya na-receive, tsaka ibinigay ni Lord si Isaac na kanyang anak, no? At pero nangako ang Panginoon sa kanya, nagbigay ng Diyos ng pangako sa kanya at the age of 75, no? Na siya ay magiging the father of all nation, siya ay magmumultiply, no, at the age of 75. So it means that it took him 25 years bago niya po natanggap si Isaac. Amen. At dahil po doon, hindi po napagod si Abraham, no? Kaya sa tinawag na the father of faith. Amen. Kasi 25 years, napakatagal po yun. Pero pinagkaloob pa rin ng Diyos sa kanila. Next is Moses. Ayan. Sino bang di makakilala kay Moses? Di ba? Every time na, tawag dito, Holy Week, pag yung, di ba dati, pag Holy Week, yung mga television natin, puro palabas, 10 Commandments, paulit-ulit di ba? Pero ang ganda, kasi parang nakikita mo, nare-realize mo kung ano yung ginawa ng Diyos, no, bago ka nakarating ngayon dito, yung mga paghihirap ng mga tao dati, dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. At pero himalayo, andun pa rin yung kabutihan ng Panginoon sa kanila, no? So Moses leading the Israelites, relying for the direction and provision. Amen. Exodus chapter 14. So alam natin yung kanilang mga pinagdaanan, di ba?
yung habang sila ay naglalakbay, nakaranas sila ng protection sa Panginoon, nagbigay si Lord ng kanilang sisilungan, ulap, and then liwanag, di ba? And then nagbigay ng mana at kung ano-ano pang pagkain na kailangan nila, tubig. No? Hindi never nag-fail si Lord to provide their needs, no? It's just that they are being so impatient during that time. Amen. Another biblical example is David. So David is trusting God in battle and personal struggles. No, Psalms 23. Ayan. So dito niya inilahad or ibinigay yung kanyang, inexpress yung kanyang pagmamahal sa Panginoon, yung kanyang damdamin, no? That the Lord is his shepherd and he shall not want. Amen. So sa ating kapanahunan, no, we can actually use that verse, Psalms 23, na kapag meron tayong mga pinagdadaan ng battle sa buhay natin or struggles, let us declare Psalms 23. Kabisado po ba natin yon? Amen? No? Baka yung mga kabataan lang ng mga 90s ang nakaka-memorize. What about ang mga Gen Z natin ngayon? Memorize ba ang Psalms 23? Alam niyo po ba kami, nung dumaan kami kay Pastora Cynthia, lahat kami memorize namin yan. Buong Psalms 23, yan. Kaya at age, siguro 9 years old pa lang, memorize mo, tinutula mo na yan eh. Di ba? At yung mga bata dati, pag nagkakaroon ng Christmas cantata, di ba? Nagkakaroon ng, ang tawag ito? Tumutula sila sa harap, lagi yung Psalms 23 binabanggit. Ibig sabihin, at a younger age, no? Dapat yung mga anak po ninyo, anak natin, anak ninyo, ayan. Yung mga anak ninyo, simulan nyo na po sila na turuan, no? Na alam mo yung pahalagan or ma-memorize yung mga Bible verses po natin. Amen. So, next one, of course, ayan, we have Jesus. Ayan, who is fully reliant on God's will, especially in Gethsemane. Sa Matthew chapter 26, verse 39. So makita po natin dito na si Jesus himself, no, he was able to rely to the Father. Lalo na doon sa kung anong kalooban ng Panginoon sa kanya. No? Iniwan niya, kumbaga yung pagiging Diyos niya, hindi niya inisip. Ang inisip niya ay yung gagawin niya na magiging katuparan ng layunin ng Panginoon, ng Diyos Ama sa kanya. Amen? So, alam niyo po yung kanyang reliant sa Panginoon, no? Biruin mo yung prayer niya that time is very intimate, no? At yung pagtitiwala o yung reliance sa Diyos Ama, no? Parang let your will be done. It is not my will but let your will be done, no? So, sa ating pong mga buhay, gaya ng ating Panginoong Yesus, no? It is only through prayer. Doon po nagsimula ang lahat sa panalangin. At sa ating pong kapanahunan ngayon, we also need to cultivate on how to depend on God through prayer or by having a healthy prayer life. Amen? So, kamusta po ba yung ating prayer life nowadays? Is it healthy? No? Paano ba natin masasabi na healthy ang isang prayer? Kapag lagi mo itong ginagawa. Amen? At ginagawa mo to na wholeheartedly. Amen? So, healthy prayer life, ayan, it can help you feel more peaceful and learn more about God's plan for you. No? Kapag healthy ang prayer life mo, magiging peaceful ka at matutunan mo kung ano yung mga plano ng Diyos. Another thing is, it is important to strengthen the relationship with God. No? So, pag healthy ang prayer life mo, pinalalakas nito ang relasyon at connection mo sa Panginoon. Amen. Amen. Another thing is, it deepens the faith and understanding of God's will. Amen po ba? And lastly is, it provides clarity and direction in life. No? So, sa mga ganitong pong pagkakataon na kapag ikaw ay nananalangin, nawawala yung mga alalahanin natin, no? Nagiging payapa po tayo at nagtitiwala tayo sa Panginoon na gagabayan niya po tayo all throughout the day, all throughout the year. Amen? So, ibig sabihin, if you are dependent on God, lahat ng gagawin mo, kailangan may kalakip na panalangin. Handa po ba tayo sa ganung bagay? Yung bang tipong, hindi lang dahil kakain ka, hindi lang dahil sa
ang tawag dito, yung bang may pangangailangan ka, no? Kundi alam mo yun, para mo talagang, kasi you are in a relationship with God, di ba? So it means that parang kasama mo siya at all times. Na kaibigan mo siya na pwede mo siyang kausapin at all times. Amen? And kung paano niyo po pahalagahan yung relasyon ninyo bilang mag-asawa o relasyon ninyo bilang magkaibigan, masigit po sa ating Panginoong Yesus. Amen? If you want your relationship with your wife or with your husband, with your family members to become healthy, no, start it with the prayer. Start it with the Lord. Amen? Magsisimula po ang lahat ng yan kapag healthy po yung ating prayer life. Kapag healthy po yung relationship and connection natin, laging naka-on yung ating connection sa ating Panginoong Yesus. Amen? So, I have here an inspiration from the Old Testament who was a prominent man or a biblical figure. Ayan, siya po ay walang iba kundi si Nehemiah. So si Nehemiah po, actually, kailan ko lang din natutunan si Nehemiah, siguro parang 3 years ago. Hindi ko siya masyadong kilala dati eh. Pero nung nabasa ko yung story ni Nehemiah, no, nakaka-inspire. Kasi he was able to, sabi nga dito, basahin na lang natin. Ayan, Nehemiah is a prominent, bold, which means bold, brilliant, biblical figure known for his leadership. No? Dedication to prayer and commitment to God's work. He was a man of constant prayer, no? As can be seen in the 14 recorded prayers in the short book of Nehemiah. So all in all po, ang book of Nehemiah is just 13 chapters. Pero dito, hinigitan niya yung kanyang prayer, di ba? Mula po dun sa naging cupbearer siya ng hari ng Persia, nang narinig niya yung nangyari sa Wall of Jerusalem na nasira, no? Sinira ng mga kalaban ng mga Jews that time, nagkaroon siya ng burden. At as a cupbearer, binitawan niya yung kanyang tungkulin eh. Pero bago niya bitawan, humingi muna siya ng tulong sa Diyos, nanalangin siya. Ang una niyang ginawa, dumepende siya sa Panginoon dahil alam niya na yung hari ng Persia ay hindi aayon doon sa gusto niya mangyari. So pinag-pray niya na mabuksan yung kaisipan ng hari at payagan siya na bumalik sa Jerusalem upang sila itulungan, upang sila ipanalangin. Amen? Because nakita niya na kailangan siya. Kailangan ng tulong niya. Amen? So, kumbaga step by step, no? Hindi nalimutan ni Nehemiah na magkonsulta sa Diyos or ipanalangin ang lahat ng bagay na kanyang pinaplano. Amen? So, Nehemiah became instrumental in leading the Jews to rebuild the walls of Jerusalem and restore the city both physically and spiritually. Amen? Dahil noong panahon pong yon, nung nasira po yung Wall of Jerusalem, tama po, di ba? Wall of Jerusalem. Yung ilang mga Jews po ay kinuha or kinidnap, ginawang alipin. No? Kaya yung mga tao sa Jerusalem that time, iilan na lang sila. Ngayon, i-rebuild pa nila yung Wall of Jerusalem. Naiilan na lang yung tao. So talagang yung, tawag dito, yung effort, no, at saka yung pagpupursige nila, iilan tao para sa malaking wall. Isipin niyo yung wall ng Jerusalem, isipin niyo yung Great Wall of China. Sabihin natin parang gano'n, di ba? Kasi it will serve as protection para sa kanila na hindi sila sakupin. No? Pero once na na-break yung wall na yon, doon papasok yung mga kalaban. No? At gagawin nga silang alipin. So that time po, yung purpose ni Nehemiah, every single thing, no? Meron siya na-experience na mga, sabi nga doon, yung mga discouragement, na mga opposition, iba-iba. Pero hindi po siya, lahat ng yon dinadaan niya lagi sa prayer. Pag may narinig siya, yuko ulit siya mananalangin. No? Lahat ng mga naririnig niya, balita tungkol sa ganito, sasakupin sila, agad siyang mananalangin sa Diyos. Amen? And through that prayer po, and through that dependence on God, they were able to rebuild the Jerusalem. At sabi nga dito, they were able to restore
the city, and both physically and spiritually. So lahat ng uh, mga Hudyo that time, mga Jews, isa-isa nanumbalik sila. Na-restore them through that prayer. No, nanumbalik sila. So yung mga naging alipin, bumalik ulit sa Jerusalem. One by one. No? At gayon din, yung kanilang spiritual, no, yung kanilang pananampalataya sa Panginoon ay nanumbalik. Amen? So what can we learn from this lesson? Number one, of course, the power of prayer. Amen? So, sabi nga dito, he prayed at every stage of his mission, showing the reliance on God is essential for success. Amen? So, kung meron man po tayong mga goals or plans this year 2025, pwede mo bang gawing yung bang every stage lalo na yan 12 miracles mo, pwede mo ba isama yan step by step, no? Or sabi mo ng every single day is talagang iniisa-isa natin siya sa Panginoon, no? Kaya minsan inisip natin na, Lord, alam mo naman yun bakit parang ganun yung mindset natin, alam na naman ni Lord kung ano yung kailangan ko Pero ang gusto ni Lord is for us na maging, alam niyo yun, ano ba tawag doon? Yung maging nalimutan ko yung term. Yung maging ka talaga, detailed ka pagdating sa prayer mo. One by one, specific yun. Very specific ang prayer natin dapat sa Diyos. Na huwag nating gawing i-summarize. In general, no? Gawin nating one by one, no? Very specific. Amen? So, like Nehemiah, talagang kumbaga, matyaga niyang pinanalangin ang bawat bagay na yon. Amen? Another thing is the vision and planning. No? Another lesson is the vision and planning. Sabi dito, he combined faith and practical planning, carefully assessing the situation and organizing the work. No? So, biruin mo, siya yung nagsilbing leader. Diba? Nagtiwala yung mga Hudyo sa kanya time na yun na step by step, hindi naman siya construction worker, pero binigyan siya ni Lord ng wisdom paano ibuuin ulit yung wall of Jerusalem. Amen? And sabi nga, at yun nga, nagtagumpay sila doon sa kanilang mission. Another thing is the courage in the face of opposition. No? Kahit po yung kaibigan na katiwala ni Nehemiah that time, no? Nakala niya katiwala niya ay isa palang opposition, siniraan pa siya. No? At pero nagkaroon siya ng discernment that time, nakita niya na yung taong yun ay isa palang espiya, na siya ay connected do sa kung sino man yung sumira ng wall of Jerusalem that time. No? So Nehemiah's determination demonstrates the importance of standing firm in the face of criticism and challenges. And pang-apat po is the holistic restoration. So pag sinabi natin holistic restoration, sabi dito, his work reminds us that both physical and spiritual restoration are vital for thriving a community. No? So hindi lamang siya sa loob ng isang tahanan, hindi lamang siya sa loob ng isang pamilya, o hindi lamang personal, kundi yung restoration na yun ay mangyayari, sabi nga dito, all throughout the community. Maaari magsisimula ito sa pamilya, magsisimula ito sa isang church, hanggang mangyari ito, magkaroon ng restoration sa buong komunidad. Amen po ba? Amen. So yan po ang nagagawa, no, na kapag tayo po ay nagiging mataimtim sa ating pong panalangin at dumidepende po tayo sa ating Panginoong Yesus. So whatever situation that we have right now, mula sa personal, hanggang sa family mo, hanggang sa trabaho na ginagalawan mo, at sa komunidad na saan ka tumitira ngayon, I believe no, na nandun po ang pag-iingat na Panginoon sa atin. No? He can restore. Amen? Sabi nga, kasi ano na yan parang domino effect na po yan Kapag merong isang, sabi nga, di ba, sa Acts, sa Acts 16, di ba? Na kapag you and your household will be saved. Di ba? Amen?
So isa lamang ang actually manampalataya sa loob ng tahanan. Pwedeng maligtas ang buong sambahayan. Naniniwala ba kayo doon? Amen? Amen. So that is holistic. Next. Now, so Nehemiah's relevance today. Ano nga ba? Paano tayo makaka-relate kay Nehemiah sa panahon na ito? So first is, seek God's guidance in every endeavor. Can we read that again? In every endeavor, no? So, maaring mayroon kang mga, ngayon pa lang, di ba, nag-start tayo magplano, no? Let us seek God's guidance sa lahat ng ito. Another thing is, lead with integrity and courage. Amen? Pangatlo po is, work faithfully for God's kingdom, even when facing opposition. And then, pang-apat po is, value unity and community in achieving God's purposes. Amen? So I believe po that Nehemiah's life is a powerful example of what can happen when someone is willing to serve God. Amen po ba? Serving God wholeheartedly. Sabi mo, wholeheartedly. Ayan. Combining yung faith and dependence natin sa ating Panginoong Diyos with action and perseverance. Amen po ba? Amen. So right now po, maiksi lang itong message natin, no? What we need to do right now is to have that intimate moment with God through prayer. Meron po ako dito isang panalangin na pwede po nating, we can say it aloud, we can pray, use this prayer, say this prayer, no? As we come to the Lord, if you are deciding right now to be dependent on Him wholeheartedly, I believe no na nakikita ng Panginoon ang puso mo sa oras na ito. So I believe that God's love and His grace, amen, is always sufficient for us. Huwag kang matakot na harapin ang panibagong taon na ito ng buhay natin sapagkat ang Diyos ay lagi po nating kasama. He has a perfect plan for every aspect of life. Amen? His timing and direction are perfect. And when we trust God, it leads us to ultimate joy and purpose. Hallelujah. Thank you, Lord. Let us use this prayer right now. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Jesus. It says, Heavenly Father, I come before you, humbly acknowledging that I need you in every area of my life. You are my creator. You are my sustainer and my provider, and without you, I am nothing. Lord, I surrender my plans, my worries, and my desires to you. Teach me to trust you with all my heart and to lean not on my own understanding. Help me to acknowledge you in all my ways so that you may direct my path according to your perfect will. Strengthen my faith, especially when I face uncertainty and challenges. Remind me that your ways are higher than my ways, and your thoughts are higher than my thoughts. May I always seek your guidance, rely on your strength, and rest in your unfailing love. Lord, forgive me for the times I have relied on my own wisdom and strength. Help me to let go of the pride and fear and to fully depend on you in every decision, every step, and every moment of my life. Fill me with your spirit that I may walk in obedience and humility. Remind me daily that you are faithful, that your grace is sufficient, and that you are working all things for my good and your glory. Lord, for your constant presence and provision, I place my life in your hands
trusting that you will guide me, sustain me, and fulfill your purpose in me. Hallelujah. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. Patuloy po tayo manalangin sa Panginoon. Tayo po ay patuloy na lumapit sa Diyos. Nauunawaan ng Panginoon at nakikita ang kalagayan ng ating puso at ang ating isipan. Continue to trust in the Lord. Rely unto Him.